Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagsagawa ng pamaskong handog ang Sorsogon 2nd Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Barry Gibb T. Zorilla, katuwang ang advisory group na pinamumunuan ni Honorable Recto G. Valeriano na ginanap sa New Generation FM Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Layunin ng aktibidad na maghatid ng saya at inspirasyon sa mga bata ng komunidad bilang bahagi ng advokasya ng kapulisan sa serbisyong makatao at makabuluhan, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Kabuang 50 bata mula sa Barangay Bagsaysay, Bulan, Sorsogon ang naging benepisyaryo ng nasabing aktibidad. Ang pamamahagi ng mga regalo at ang masayang pagkapaugnayan ng mga kabataan ay nagsilbing simbolo ng malasakit, pagmamahal at pagtutulungan sa pagitan ng kapulisan at komunidad. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, muling pinagtibay ang papel ng kapulisan bilang kaagapay ng mamamayan, hindi lamang sa pagpapanatili ng kaayusan, kundi sa pagbibigay ng pag-asa, pagpapatibay ng pagkakaisa, lalo na sa diwa ng Kapaskuhan. Mula dito sa Bicol Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercury Topilo Dundino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang 3 individual sa isagawang drug buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit ng Iloilo City Police Office, katuwang Special Weapons and Tactics Team ng Iloilo City Police Office, Regional Intelligence Unit 6, PNP Drug Enforcement Group 6 at Iloilo City Police Station 6 sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Nito lamang 18 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Agi, alias Gail at alias Madonna. Na-recover sa nasabing operasyon ang 5 transparent plastic sachet at 9 na not-tied transparent plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang ng humigit kumulang 700 gramo na may estimated standard drug price na nagkakahalaga ng 4,760,000 pesos. Ang mga sospek ay kasalukuyang nasa kusudian na ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pagsisikap ng mga kapulisan na labanan ng iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon ng Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Habang papalapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon, nagpatupad ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region ng mas pinaigting na seguridad mula Disyembre 16, 2025 hanggang Enero 6, 2026. Samantala, mahigit 7,000 pulis ang ipapakalat sa buong Cordillera upang matiyang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga daragdagan ng mga pulis ang mga kalsada, terminal, pamilihan, malls, parke at mga simbahan. Mayroon ding augmentation unit at force multipliers na tutulong sa pagbabantay ngayong holiday season. Paalala ng ProCar sa publiko na manatiling maingat at mapagmatsyag at agad na i-report ang anumang kahinalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naghatid ng isang makabuluhang pamaskong handog ang 102nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 matapos maitayo at maipagkaloob ang isang bagong tahanan para kay Nanay Felisa bilang tanda ng malasakit, pagmamahal at pagkakaisa ng kanilang unit para sa komunidad. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan, sakripisyo at dedikasyon ng mga miyembro ng 102nd MC Dream Builders na isakatuparan ang proyektong ito na naglalayong magbigay ng dignidad, kaginhawaan at bagong pag-asa kay Nanay Felisa at sa kanyang pamilya. Nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat ang unit sa lahat ng individual at katuwang na tumulong at nag-ambag upang maging posible ang nasabing proyekto bilang patunay na kapag nagkakaisa ang pamahalaan at komunidad, mas maraming buhay ang maaaring maabot at mabigyan ng pag-asa. Samantala, binigyan diin ng 102nd Maneuver Company na patuloy silang magsisilbi ng buong puso at maglalaan ng mga programang makakatulong sa mamamayan bilang bahagi ng kanilang misyon sa paglilingkod at pangangalaga sa kapakanan ng bawat Pilipino. Yaman na, takisay gatuma nga populis nga kung may baga ang sinaganda. Aruda mo, ang yaman na kunay, tulong kanya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nasabat ng pulisya ang dalawang minivan na kargado ng higit kumulang 1.9 milyong pisong halaga ng smuggled cigarette mula sa Indonesia sa isang anti-smuggling operation sa Barangay Semba, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Madaling araw nitong Disyembre 18, agad na kinumpiska ng mga tao ng Dato Udin, Sinsuat Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ismael Madin ang mga kontrabando at inaresto ang 4 na lalaki. Ayon kay Police Brigadier General Jason de Guzman, Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa planong paghatid ng mga smuggle na sigarilyo sa lugar. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya at haharap ang mga naarestong sospek sa kaukulang kaso. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang matagumpay na bypass operation ang isinagawa ng mga tauhan ng Iloilo Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Team 1 ng katuwang ang Oton Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 individual at pagkakasamsam ng humigit kumulang 200 gramo ng inihinalang shabu sa poblasyon South Oton, Iloilo City. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Tayong, 34 anyos, itinuturing na high-value individual at alias Eric, 32 anyos,
isang street-level individual. Nakumpiska mula sa kanila ang 14 na transparent plastic sachet na naglalaman ng inihinalang shabu, pati na rin ang ilang non-drug items na ginamit. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Oton Municipal Police Station ang mga sospek at sasampahan ng kaukulang kaso. Patuloy ang pagpapalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang tuloy masugpo ang illegal na droga sa lalawigan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 6 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.